na yung panatag ng ating kalooban. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Amen! At kung ang kayamanan mo, hallelujah, o kung ang puso mo, ang laman at tinitimo kay ang Panginoon, sabi dito ay tunay nga po, hallelujah, magkakaroon tayo ng kapanatagan. Amen! Sapagkat ang pag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, kung ang focus po natin ay kayamanan lamang sa lupa, mga minamahal, may kaakibat to na mga pag-aalala. Amen. Pag-aalala, baka manakawan, baka makupitan, baka masunog, etc., etc. Pero kapag po, sabi ng salita ng Diyos, kapag tayo, ang focus natin ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit, sabi doon, ay meron tayong kapanatagan. Bakit? Hallelujah! Sabi doon, wala doon naninirang insekto at kalawang, walang nakakapasok na magnanakaw. Amen! Amen! At ang ating pong pagkakaloob sa Panginoon ay isang paraan ng pag-iimpok namin ng kayamanan sa langit. Kung saan ang kanyang mga anak ay sama-sama niya upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon Jesus at siya ay sambahin. Ito po. Okay? Gusto kong kayo ay magbukas sa akin sa aklat ng 1 Peter chapter 1. Makikita po natin dito yung sinulat ng Apostol Pedro yung suffering about pain. At ito nagpapaalala sa atin para masunod natin o makakapagbayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Makikita po natin dito yung halimbawa na pinakita ng ating Panginoon sa Kristo. Okay. So, kita natin ito sa 1 Peter chapter 2 verse 21.
pagsunod po natin sa ating Panginoon sa Kristo para makapagod natin. Sabi rito sa verse 21 ng chapter 2, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat sa tularan. So, ang Panginoong Jesus ang nag-set o nagpakita ng magandang halimbawa na dapat na siyang natin siya tularan, yung taking cross. No? At malinaw ng sabi rito, He is an example of patience under persecution in trust in God. Yung halimbawa ng pagtitiis na pinakita sa kailangan ng persecution na naranasan ng ating Panginoon sa Kristo. Tuloy po natin doon sa 23, 22, basahin po natin. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya insultuhin, hindi siya gumamit ng insulto. Nang siya kahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinubaya ng lahat sa Diyos ng makatarungang pumatol. Kita natin kung paano pinakita ng Panginoon sa Kristo ang pagiging mabuting halimbawa niya nung siya yarito sa lupa. Ang dami pong tiniis ng ating Panginoon Jesus. Ang dami pong hindi lang siya nagtiis, hindi nagsakripisyo pa siya para sa atin. Ginawa ito ng Diyos para sa kalikasan natin. Ginawa ng Diyos ito para sa kalayaan natin. Yung ginawa ng Panginoon Jesus dito ay talagang ano yung pagtitis na ginawa dito ng Panginoon Jesus, hindi siya magkasala. Tama ba? Kaya nyo po dito sa verse 21, ang pagtitis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat ang Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. So, ito yung sinasabi rito ng Panginoong Jesus na siya yung kauna-unahan gumawa nito na magtiis tayo. Alam ito gabi, nagtulog po kami ito sa Pumba. Doon sa Pumba. Nakita natin na nilagay na doon sa atin na magtulog ng tungkol doon sa pag-share. At sa certificates. Ng tao sa mundo, pinalibuhan sa ginamit-gamit ng tao sa mundo, dapat ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Ang dahilan. Dahil ikaw ay ginampot ng Diyos mula sa mundo puno ng kasalanan. Dadamputin ka ng Diyos, ihihiwalay ka, at gagawin ka niyang anak niya, at gagawin ka niyang katulad niya. Hello? At kung bilang ginawa ng Diyos na kaya pala bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos yung pagtitiis, katulad ng pagtitiis ng Diyos. Dami-dami ang ating pinitiis. Pagtitiis para sa mga kapitbahay, kasambahan, kahit minsan inuusik ka, minsan, hindi lang minsan nagdalasan na nakikita pa yung mga mali mo. Pero, nagpapatuloy tayo na gano'n ito. Bakit? Kasi, hindi para sa ating sarili. Ginagawa natin ito dahil mahal natin sila kung paano binahan tayo ng Diyos, inilalagay ng Diyos yung puso niya sa puso mo para mahalin ang lahat ng tao at makapasok doon sa mahalin ng Diyos. Hindi tayo nangangarap para dalhin sila sa isang paniniwala. Hindi tayo nangangarap para dalhin sila sa isang reliyon. No one can religion can save us. Wala ho. At kahit anong pinaniniwala mo, tingnan niyo po ako, pakinggan yung maigit. Kahit paano sa kinalalagyan mo yan, kahit paano pinaniniwala mo, kung wala si Kristo sa buhay mo, wala pa rin kwenta ang buhay mo.